Okay, magandang hapon sa lahat. This is Justin Talk News PH. Magandang hapon din sa lahat na nanonood dito, lalo na yung mga nasa abroad, yung mga OFW natin. Magandang araw sa inyong lahat. At bago tayo magsimula, I would like to request paki-like naman, paki-share, and then subscribe to Justin Talk News PH. Kung bago ka pa lang dito sa channel na ito, paki-subscribe kagad. Okay, so kakatapos lang yung impeachment trial, day 11, at nagkaroon ng presentasyon ng witness yung prosecution. Some of the evidence na pinipresent, in-stipulate ng defense counsel na natanggap nila at nabasa nila at pwede silang mag-cross-examination doon sa mga ebidensya na pinapasa ng prosecution team. Ang nagpresenta ay si Atty. Kapunan, Lorna Kapunan Pataw, siyang prosecution panel presenter. At ang sa kabila naman sa respondent sa defense team ni VP Inday Sara ay si Atty. Michael Pua. Ang kanilang pinipresenta na witness ay itong si Atty. Roderick Wamel. Siya ang dating chief ng Intelligence and Confidential Fund Auditing Office or ICPAO ng COA. So pag-usapan natin yung nangyari doon sa trial na yan. Actually, these are presentation doon sa mga ebidensya. But kasi maraming nagtatanong at nagko-comment na yung kitang-kita daw yung mga violation ni BP Inday Sara. Hindi pa nga tayo nakarating din sa punto ng presentation ng defense lawyers ni BP Inday Sara. Yan ang sinasabi ng mga trolls at mga dilawan, pinklawan at mga komunista. Wala pa tayo doon sa cross-examination ng defense. But kung gusto ninyo, bigyan din natin ng opinion. Kukontrahin natin yung mga sinasabi nila with regards to the presentation ng ebidensya. So, itong ICPAO ay under sa COA at sila ang may hawak. Ang ibig sabihin ng ICPAO, Intelligence and Confidential Fund Auditing Office. So, sila ang nag-o-audit with regards to the disbursement ng pundo sa intelligence fund of all government offices as well as the confidential fund of all government offices na mayroong mga confidential fund. So, yon ang kanilang function. At siyempre, sila rin ang may hawak ng liquidation. No? Kung meron kang in-issue na confidential fund, meron ka rin in-issue na liquidation doon sa mga pundong nagamit mo sa operation mo with regards to the intelligence fund and confidential fund. So, ang inimbestigahan nila itong lump sum na inisyo sa OBP at sa Department of Education kung saan si VP Inday Sara ang naging sekretarya at siya ang may hawak din ng OBP. So, ang amount na involved is 125 million dito sa OBP na ito yung basihan sa kanilang reklamo ng prosecution at yung 112 million na inisyo nila sa DepEd. No, lump sum ito, lump sum. So walang problema doon sa pag-withdraw kasi gusto nilang ipalabas na bakit buo ang pag-withdraw. No, ngayon lumabas na hindi pala walang illegal ang pagkuha ng buong pera na inisyo ng DBM, ng Department of Budget and Management sa bangko, sa land bank. So hindi problema yan. Kung kunin nila o sa kanan nila kunin o buo ba kunin nila, depende sa pangangailangan ng isang ahensya. At yung pagkakataon na yon, kinuha ng buo ng DepEd at saka OBP. Walang violation doon. Taliwas doon sa mga pinapalutang, ng mga trolls, sa mga dilawan, na kakabahala daw yung withdraw ng amount na yan. Ngayon,
binigyan ng paliwanag oh, ng ICPAW, ng COA, kung ano, kasi nag-issue sila ng ah, notice of suspension. At mayroon sila mga question doon sa mga entry doon sa liquidation ng tawag nito ng OBP at saka ng Department of Education. So yun ang pag-usapan natin. No? Pupunta tayo diyan. Ngayon, tinanong doon, ano bang mga requirement? Oh, with regards to the issuance of confidential fund, kung saan gamitin, anong mga regulation na nasa loob ng lump sum ang paglabas ng pundo na yan. Anong kailangan gagawin doon sa recipient, which is the OBP and the Department of Education. So ito yung sinasabi ni Huamil. Ito nga siya, presently wala na siya dyan sa ICPAW kasi nalipat na siya sa auditing team, auditing leader sila sa Pasay, COA. Doon na siya sa COA ngayon, Pasay. So sa pagka ngayon, iba ang may hawak ng IPAW. So, ito yung mga requirement. Bago ka maisyuhan ng IPAW ng mga bagay na dapat mong gagawin. So, kailangan napaloob dito ang iyong action with regards to the fulfillment ng iyong plano. Ang una-una pala, hiningian sila ng financial plan. Financial plan. At yun ang sinasabi ni Wamel na wala daw financial plan. So, unang violation yan sa sinabi nila. Ngayon, kasi ang pinag-usapan, yung last quarter ng 2022, kung saan na-download itong pera na 125 million during the time December 2022 kasi ito na-receive ng ng Office of the Vice President noong December 22 at kailangan ma-disburse nila by December 31. So yun ang requirement. So ngayon kailangan may financial plan. Sabi niya wala daw sinabmit na financial plan. Nung una. So, kailangan daw mag-submit within 3 months ng financial plan. So, wala silang natanggap. So, wala pa rin accomplishment report. No? Kasi accompanying to the financial plan, unang-una, may accomplishment report na matanggap ang COA. So, yun ang wala. Ngayon, ang requirement naman, kung kailangan mo gastusin yung confidential fund, ano bang mga requirement? Para saan ba dapat yung confidential fund? Ang unang purpose for the confidential fund, ito yung pahayag ng abogado ng COA na si Wamel na unang purpose is to purchase information. So talagang for intelligence information. Intelligence purposes ito dahil pwede kang bumili ng information doon sa mga tao sa tingin mo makapagbigay sa iyo ng information based on your financial plan. Kung anong plano ni BP Inday Sara. Pangalawa, yung mga expenses mo sa mga transportation. So, siyempre, kailangan may sarili kang transportation while undergoing intelligence operation, siguro kailangan ng sasakyan. So, expenses dyan, covered dyan sa lump sum na amount na binigay sa inyo. Pangatlo, yung maintaining of the safe houses. Maintain yung safe house mo. Ibig sabihin, babayaran mo yan. Para doon titira na itong mga intelligence officer mo. Pangapat, yung pagbili ng mga expenditures on the materials na kailangan tulad ng including itong mga medical requirement tulad ng gamot, mga
basic na mga kailangan, computer seat, hindi lang isa, na computer, laptop siguro, din mga desktop computers, din mga upuan at lamesa. So kasama ito dyan. Yung panglima, yung expenses to protect, to protect itong mga intelligence officer. At yung pang-anim, yung kailangan nilang anong nakasaad sa batas, na nandiyan sa batas natin, na pwedeng gamitin ang pundo na yan for that purpose. Kung anong nakasaad. No? So, there are provisions na nakasaad sa batas na intended for the intelligence fund, this confidential fund. So, yun ang mga requirement. So, yung ngayon ang binabasihan ng kuwa kung natupad ba ito. So, doon sa kanilang assessment, so nangyari, inisa-isa nila na bumibili ng information. So, lumabas na yung mga pangalan na Piatos. Si Piatos, dalawang Piatos. May, ito naman si yung abogado ng prosecution, kinukulayan naman ang husto yung mga linalabas niyang pangalan. Dapat straightforward lang ang pagbabasa mo doon sa mga pangalan na nakatanggap through acknowledgement receipt. So the issuance ng acknowledgement receipt doon sa pagbayad, binayaran itong mga informant na to, ay inaksepta. So accepted pala yan kasi mayroong lumulutang na question kung bakit acknowledgement receipt lang. Kailangan, anong kailangan? Totoong resibo? Itong mga pangalan na minention, merong si Piatos, Mary Grace Piatos, si Ranel Piatos, si Andy Lim, na binibigyan ng kulay, gusto magpatawa ito sa kapunan, at nagreklamo naman yung Defense Council na huwag mong bigyan ng kulay yung mga pangalan. At yun si Napoleon Indicate, Ipikit, mga ganyan, yung mga alam na natin na yung mga pangalan na yan ay hindi yan ng totoong patunay ng totoong identity ng mga tao na yan dahil nasa intelligence information, intelligence sila, mga confidential agent sila. Bakit sabihin nila mga pangalan ng kanilang totoong pagkatao? So malalaman ng mga makakaliwa. Kasi sa katotohanan itong programa, yung financial plan ni BP Inday Sara, para nga sawatain talaga ang recruitment ng mga komunista sa mga eskwelahan. Kaya nga mayroong confidential fund yung DepEd. At marami silang nakuhang information. According to the evidences, around 800 na nabigyan. So isipin mo, kasi ang binibigay around 50 million, 50,000, hindi million, 50,000, 70,000, mga ganyan. Then, ang pinakamalaki, yung 120,000, depende ito sa assessment ng mga nandyan sa OBP na mga intelligence officer kung gaano kahalaga ang kanilang mga information. So, pinipresyuhan. Yun ang totoong nangyari dyan. At ngayon, tinatanong si Huamil, Attorney Huamil ni Kapunan, kung hindi ba kayo nagpaluap para ma-identify ninyo kung totoong ba natanggap ang pera na yan at sino ba talaga itong mga tao na ito. Ang sagot ni Attorney Huamil, it's beyond our capacity or obligation or sa kanilang tawag nito, sa kanilang role as an auditing agency na alamin. Hindi sa kanilang trabaho yan na alamin ang identity ng mga tao na to. It's beyond their responsibility para alamin ang mga pangalan. So doon pa lang sa palpal na. Kasi itong gusto nila malaman kaya yung mga komunista doon, siguro nasa kamay na nila
ang mga pangalan na yan. So, tinutuklasan nila, sino kayang nagpangalan ng ganito na nandito sa loob ng ating kilusan. O di tigok ngayon dahil nga sa hearing na yan, nalinalabas yung mga pangalan ng mga informant, no? Informant ng DepEd at saka OBP. Di nanganganib yung mga tao na yan, mga informant na yan nasa loob pa ng kilusan ng mga komunista. Kasi marami diyan nasa loob pa, sigurado yan. So ngayon nagbibigay tayo ng tulong diyan sa mga kalaban natin, kalaban ng estado. At itong hearing na to ay ang instrumento sa pagbigay ng pabor na yan sa mga komunista. Isipin mo, so threat yan sa security natin, ng national security ng Pilipinas. Ngayon, alam na. O tinutuklas pa lang nila kung sino itong nag-alias ng ganitong mga pangalan ng mga tao na nasa paligid nila. So ito hahanapin ng mga komunista yan at posible sila ay likidahin. O, di ba? Alam naman natin kung anong relasyon ng present administration with the left-leaning group or the NPA, NDF, Communist Party of the Philippines. So we are giving away not only information but the informant themselves na isa nga ito sa tumulong nating bayan para masawata ang insurgency dito sa bayan natin. Pero ngayon, freely binibigay natin sa kanila dahil sa desire natin na bigyan ng kasalanan desire ng mga bahag na administration na talagang makonvict si BP Inday Sara sa confidential pa na issue na yan. So, it do more harm than good para sa ating government, sa ating position, sa ating security sector. So, talagang napahamak sa patuloy na pagbubunyag ng mga pangalan na to. At kung hawak na ng prosecution yung mga dokumento na yan, nasa kamay na nila, ngayon, nagre-research na yun. O, ibigay nyo sa amin. Kasi kasabuhat naman sila Magkasama naman sila. Yung prosecution dyan, magkasama yan doon sa mga komunista. So ngayon, kanya-kanyang research na yan. Lalapin natin ito. Sino ba to si Andy Lim? Sino bang sa tingin nyo? Ito ang kanyang palayaw na iniispiyahan pala tayo. Wala tayong kamalay-malay. O yung isa pang Johnny Revilla na sinasabi ni Kapunan, binigyan ng kulay. Kaya nakakainis din. Kamag-anak kaya ito ni Bong Revilla na pinatatamaan niya si Bong Revilla So, ibig sabihin, may kamag-anak si Bong Revilla na ispiya na ng pamahalaan laban sa mga komunista, sa mga insurgent, sa mga rebelde. Yun ang ibig niyang sabihin. Kaya sinitas yan ni Escudero, huwag mong bigyan ng kulay. Basahin mo yung diretsong pangalan, huwag ka magdagdag ng komento. Si Michael Pua nag-comment tungkol dyan. Kaya, ikaw po na natigil sa kanyang kayabangan. Ngayon, meron din silang issue. So, yung issue dyan sa mga informant, 4 lang yung binigay, 4 o 6 binigay na mga informant na diniscuss. Marami daw yan, mahigit 800. Pero 4 lang siguro ang binasa. Ngayon, meron ding question ang COA doon sa pagbigay ng reward. Kasi ang binigay na reward ng OBP ay mga gamot at pera. Itong nakatanggap nga ng pera, meron din binigay na gamot. Hindi daw yan kasama sa requirement na ibigay. Hindi daw pwede ang gamot. At hindi rin pwede bumili ng computer, ng upuan, para nga sa operasyon ng confidential operation nila. Yun ang nakalagay na linabag. Linabag nila, may violation. Kaya may suspension.
At isa pa, in question, kasi ang linabas na operation doon sa financial plan nila from the last quarter of 2022. So, ibig sabihin, from October to December 2022. But, linabas ang pera, December 21 na. So, 11 days lang yan para i-disburse nila. Pero ang nangyari, maraming liquidation na umabot ng 1 taon bago magkaroon ng liquidation. No. Ngayon, tinanong doon sa accomplishment, kailangan daw maprubahan na talagang nagawa yung trabaho na yan, na mayroong totoong natanggap na mga impormasyon galing sa mga informant. So, ganito yun. So, ibig sabihin, ang pundo ngayon, so, kinakausap yung mga informant na may pundo na tayo, patuloy na ninyong operasyon ninyo, alamin natin kung sino yung mga, anong pinaplano na mga ano na yan, mga komunista na yan, mga subversibo na yan. Alamin ninyo, o sinong mga nasa pwesto, yung ano nila, order nila, ang order, kung sinong may dala ng guerrilla front na to, itong lugar na to, iilan sila, sino, anong mga pangalan, mga ganun na information. Ang sinabi ng kuwa, hindi daw, lumampas daw doon sa supposed to be December 31, may report na. May report daw yun, January 16. January 16 yung certification. At yung iba pang mga ibig sabihin, liquidation ay umabot ng December. Merong December 28, may December 18, 2023 na, so almost 1 year. So yun ang nilagyan nila ng notice of suspension. Kasama na yung pagbigay ng medicine dahil hindi daw yung pwedeng gagawin. Hindi magbigay ng reward na medicine. At kine-question nila yung pagbili ng upuan, pagbili ng pangalamisa, computer. Na sa totoo kasama naman yan doon sa sa mga support na nasa panglimang requirement. Na ang pera pwedeng gamitin mo sa mga ganyang items. Mga ganyang items pangangailangan sa operasyon nila. Pero bakit kini-question pa rin ng COA? So yun ang binigyan nila ng suspension amounting to around 29 million. So yun ang kini-question nila. At isa pa doon sa liquidation ng OBP, sumobra ng 150 million. So ang ibig sabihin, so 125 yung binibigay na lump sum, ang nakalagay doon 125 million and 150,000. Bakit daw sumobra? Baka sumobra talaga yung gastos nila. At anong problema niyan? I-disallow ninyo yun. Ibig sabihin, huwag kayong pumayag na sobra yung yung ginastos nila. Di bahala na sila doon sa sobra. Basta hindi niyo babayaran. Dito naman sa side ng sa OBP, yan ang ginastos namin. Kung hindi niyo bayaran, wala kami magawa. Basta yan ang ginastos namin. So, ibig sabihin, may ibang pera na nakasama doon kung saan kinuha yung pera na yan. Napakasimpleng mga bagay yung involved dyan. At dito sa tanong, bakit ang tagal ma-liquidate? Ganito yun. Halimbawa, may kausap ka ngayon magbigay ng information. Inanapan mo ng proof. I-verify namin kung yung information mo ay totoo ba yan o hindi bago ka namin bigyan ng ganitong halaga as a reward yan sa information na binigay mo sa amin. So, ito yung pagbibili ng information galing sa mga kung sino-sino mga tao, yung mga informant na usually ay mga nasa loob din ng kilusan at ang iba, mga taong nasa perimeter lang, nasa loob ng mga operasyon ng NPA na may kaalaman kung ano bang mga status o ano bang sino ba itong mga taong na-involved dyan sa operasyon ng NPA. Ang ibig sabihin,
Kung hindi sila nakapagbigay ng pera for that, hindi nila nabigay kaagad kasi tingnan mo, napakahuli ng pagbigay ng pera. Supposed to be ang pera ibibigay doon sa unang salta pa lang. Lagay natin October para sa tatlong buwan sa isang quarter, which is the last quarter of 2022. So anong nangyari? Yung mga informant hindi kaagad nakakuha ng impormasyon. Pero hindi pa binigay ang pera sa kanila. Hindi pa binigay ang pera. Pagdating ng December 27, doon na nagbigay ng impormasyon. So anong gagawin nila? Anong gagawin nila? So, ibibigay yung pera kasi agreement na nila. Nabibigyan siya ng pera o yung pondo kung mabigay niya ang information. Kaya umabot ng December. So, hindi naman pwede natin basta-basta taningan ang pagkuha ng ganyang mga delikadong impormasyon, lalo na kung mga subversibo ang hinanapan mo ng mga delikadong impormasyon. Ibig sabihin, ang sinusumbong mo ay mga rebelde. Ganyan ba yung kadali? O kailangan pagbigay ng pera, dating ng pera, may pera na. Ilabas na yung mga impormasyon ninyo. O, yung iba naman, hindi pa kumilos. O, kahit na alam nila kung anong information, anong hahanapin nilang information, hindi pa kagad nila nakuha. Ito ibig sabihin, pilitin mo na ibigay yung pera kahit wala pang impormasyon. O, di ba? Kaya inabot ng December, inabot ng isang taon. So talagang tinatrabaho yung operation na yan at umabot ng December, nakuha yung information na gustong kunin ng OBP o DepEd. Kaya na-issue. O, lumabag nga doon sa date. Pero sa ganyang mga trabaho kasi, hindi naman na ordinary trabaho yan tulad ng isang gagawin mo lang itong mga papilis na to. Ito, kailangan tapusin mo yan within this date. Sabit mo na sa amin at babayaran ka namin. Hindi naman ganyan yun eh. Isipin mo ang rest na sinusoong ng mga informant na to. So madaling salita, mga espiya na to. Espiya for the government. Ngayon, laban sa mga makakaliwa. Hindi naman basta-basta ang ganyan. Malaking trabaho yan. And in fact, umabot ng isang taon ng pagtatrabaho ng informant na yan. Ibig sabihin, pagdating ng December, boss, ito na yung informasyon. Alam ko na kung anong plano ng mga NPA na yan. At sinong mga may hawak ng recruitment dyan sa KPUP. Halimbawa lang yan itong eskwelahan na ito kasi kadalasan state university sila dyan naglilipana yung mga komunista o mga subversibo. O sa UP, ito si nagre-recruit diyan, ito yung mga involved diyan. Ibig sabihin, kagad-kagad. Hindi pwede yan. Kailangan may panahon yan. Sa pagkakataon na yan, umabot ng isang taon. So nung may presenta na at nakikita naman ng mga security officer ng OBP na may may katotohanan to, na verify na ito pala. Kasi marami naman nagbibigay ng information at marami naghahanap ng mga informant sa kahit maraming agency ng gobyerno tulad ng ISAP. Ano pa ba yung NICA. So kung ma-confirm, totoo nga itong balita na to dahil ito rin ang report ng other agency. So na-confirm natin na ito talaga sila. Mga ganun. Ay inabot ng isang taon nung ma-confirm na December na. Halos 1 year na hindi mo ibibigay yung reward niya, ibibigay mo kahit late na, di ba? Kaya yan ang ibig sabihin. Kaya itong lahat, ang daming sinabi, mga perang inisyo, ganyang halaga, at naka-liquidate yan. May liquidation report ang OBP at saka DepEd. Anong ibig sabihin yan? May nawala bang pera na napunta kay BP Inday Sara? Yan ang tanong. Kasi ang intention naman ng hearing na to, prubahan na si BP Inday Sara ay nagkamal ng pera dyan sa pundo ng confidential fund both sa OBP at saka dito sa DepEd.
Sa anong nakita natin? Nakita ng COA na mayroong mga acknowledgement receipt na nakarating sa kanila. Oh. So tinitingnan nila yung mga dates kung tama ba. Hanggang dyan lang naman sila eh. Whether yung mga tao na yan ay totoo o hindi, at malamang totoo yan dahil yung pinipresenta ng OBP na talagang nakatanggap ng pera yan. It's a matter ng intelligence sector kung alamin. O, diba? Wala na yan sa COA kasi pera lang ang pinag-usapan sa COA eh. Pera lang ang dinisburse sila. Hinahanap nila yung proof na sa liquidation mo kung talagang napunta sa tamang purpose, tamang tao yung pera na yan. So ganun. So anong napakita ngayon? May napakita ba kayo na may ninakaw si BP ni Sara? Di ba wala? So wala rin yan. Kahit hindi pa sinasagot, wala pang cross-examination yan. Pero alam na natin kung saan papunta ang depensa. Alam na natin. Tayo lang, common sense lang. Tayo, hindi mga involved dyan sa hearing na yan dahil nakikinig lang. Wala namang naprubahan. Doon sa presentasyon ng witness na yan, ito, yung amount na yan, hindi nakarating sa amin, pini-question namin kung saan na, walang acknowledgement report, walang liquidation report. Meron silang linabag, yung mga date, linabag nila. Hindi pasok doon sa gustong date na nakalagay sa regulation ng COA at yung pagbigay ng mga medisina. Di ba dapat akseptahin yan? Dahil yan ang hiningi ng mga informant eh. Medisina na lang, huwag na yung pera. Di ba maraming pera yung mas mahal sa tingin nila yung medisina. Bakit pagbawalan pa yan? What is important? Na mayroong liquidation report na yung pera hindi ninakaw. In fact, sobra pa nga yung nila eh. Napakaloob sa liquidation report. Pero sa accounting principle kasi, pag mayroong overpayment, violation din yan. Violation na hindi naman kanyang kagrabe ang implication kaysa yung liquidate ka na kulang-kulang yung pera na liniquidate mo. So malaking question yun, saan napunta yung pera na yan? Posible may corruption. Pero yan na sobra ang kanilang gastos. No? Hindi natin alam kung nasa kanila na ipaliwanag kung saan sila kumuha ng pera na yan na 150,000 para lang idagdag yan sa operasyon nila. Masama ba yun? Hindi rin yung masama, di ba? Disadvantageous yan doon sa nag-conduct ng operation. Meron silang own pocket expenses or kung saan man yung kinuha na pera na yan. So, ganun yan. So, buo yung pera na na-liquidate. 125 million at 109 million sa part ng DepEd. So, ano ngayon? Saan ngayon ang sinasabi yung culpable violation of the Constitution? Hindi naman siguro. Betrayal of public trust. Meron bang ganyan? Betrayal of public trust si BP Inday Sara? Meron ba siyang ninakaw na pera? Siyempre, hindi naman siya pwede micromanage. Ibig sabihin, kung anong mga paperwork dyan, yung mga tao na assign niya diyan sa mga division na yan, sa mga section ng kanyang opisina na yan, dapat sila magagawa. Sinubmit nila kay BP Sara. Sa tingin ni Sara, okay itong report kahit tinitingnan niya. Okay naman siguro to, di sinasabit niya to comply. Not knowing na meron palang mga ganyan na requirement. So, kung meron ng cross-examination, malalaman na natin kung anong maging laman ng cross-examination anong isasagot ni Wamel, kung anong mga inquiry, mga questions na ibabato ni respondent, particularly ni Attorney Michael Puwa. So malalaman natin, hindi pa ngayon dahil mayroon pang presentation ng other witnesses. I think yung ibang bank, isang COA officer. So ang sinagot talaga ni Wamel, yung alam lang niya na nandyan. Pero itong violation na sinasabi niya, hindi pag-comply sa tamang date,
yung pagbigay ng medisina na bawal, mga gamot, mga bawal na yan. Isang tanong lang, tantamount to corruption to charges na mag-convict ni VP Inday Sara for impeachment? Yung mga yan na yan, yung mga charges nila, magpapatunay ba yan na may linabag si VP Sara sa kanyang posisyon o betrayal of public trust? Sa tingin mo na kailangan i-impeach ang isang vice president dahil sa mga, para sa akin, mga ano yun yan, nakaligtaan ng mga tauhan yan na sa baba. Which is, hindi, minsan nangyayari yan. Kaya nga nag-issue sila ng notice of suspension. At mayroon pang isang term yan. So, ganyan nangyari diyan. At itong tanong ni Kapunan, kung sinong nagkaroon ng confidential fund. Dahil sa term ni Huamel diyan sa COA, si VP Sara lang ang naabutan niya na may confidential fund. Dahil si Leni Robredo at saka si Jojo Marbinay, na vice pala ito ni Noynoy, nakalimutan ko noon sabihin na ito pala yung vice president ni Noynoy Aquino na di ba napalit si Noynoy at saka si Rojas. Instead na si Rojas ang tatakbo, yung pagkamatay ni Cory, si Ninoy, kasi nakita nila mananalo ito dahil magkaroon ng simpatya ang mga tao dahil namatay yung nanay. So ang nanalo si Noynoy Aquino, pero ang vice niya na si Marujas, napalit sila ng posisyon sa pagtakbo, natalo si Marujas na yung Jojo Marbinay. Kaya kapanahonan ni Jojo Mar daw, walang confidential fund. Walang confidential fund dahil si Jojo Marbinay naman sa housing naman ang kinuha niya. Wala rin naman nagawa yan. Walang nagawa yan. Si Leni Robredo, ano bang nagawa niya na trabaho sa OVP? Wala naman. So hindi talaga niya kailangan ang confidential fund. Sinong titiktikan niya? Hindi katulad ni VP Inday Sara, nung pagpasok niya dyan sa being the Vice President, at the same time, siya ang head ng NTF-ILCAC. NTF-ILCAC. Ito yung agency, yung National Task Force to End Local Communist ILCAC. Basta ganyan. To end local communist hindi ko naman ano yung CAC. Basta sila ang naghanap ng paraan para matapos ang pamamayagpag ng mga NPA, NDF dyan sa mga lugar na yan na tinutukoy nila. Kaya nga, yan ang galit ng mga komunista sa kanila. Ganyan ang galit ng mga komunista kay VP Inday Sara. Kasi isa nga ito sa nag-fuel sa kanilang desire na talagang i-demanda si VP Inday Sara ng impeachment. Kung naalala natin si Franz Castro, yun yung sinabi, sila talaga ang namumuno dyan para matigil na ang NTF-ILCAC. Naging totoo dahil wala na yatang NTF-ILCAC ngayon. Sa pamahalaan ni Bangag. So, tuwang-tuwa yung mga makakaliwa. At madagdagan pa ngayon na nabubunyag na yung mga taong nag-iispiya sa kanila noon. Na siguro maraming nadali sa kanila. Maraming nadali dahil sa mga impormasyon na natatanggap ni VP Inday Sara. At napipigilan yung mga recruitment ng kabataan party list dyan sa PUP, sa iba't ibang mga school kung saan nagre-recruit itong mga party list na to para nga sa kanilang hanay yan gagawing mga NPA regular na yan at dalhin sa bundok.
yung mga kabataan na yan. Nalala natin, yung nakaraang ilang buwan, nagkaroon ng enkwentro na 20 nga nadali, mga bata. May bata pa nga, matalino daw yun, babae na nadali dyan, na taga-UP. So, yun ang nakuha dyan sa mga impormasyon na binigay ng mga informant. At ngayon, nahahayag na yan kung sino yung mga yan. Kaya hanapin nila at gagantihan sigurado. I-liquidate din nila yan. So, yun ang epekto dito sa paghahayag ng confidential pa ni BP Inday Sara. Nakita na natin. In some ways, nagtagumpay yung mga komunista. Nagagawin yan. Kapag ngayon, in cooperation ng pamahalaan natin. So, ngayon, antay natin ang other bukas, magkaroon naman ng hearing with the other witness, pero magpapatuloy pa yung kay inquiry or hearing kay Juan Mil bukas. So, meron pang dalawang topic na hindi pa na-discuss o hindi pa na-presenta ng prosecution. So, bukas, ipipresenta yun. Then, followed by the cross-examination of Michael Pua. So, marami pa tayong malalaman bukas. So, ito, nakita na natin. Basta isang siguradong resulta nitong trial na to, isa lang na prubahan na talagang wala pa lang talagang ninakaw si BP Inday Sara. Napakita na na-liquidate lahat. Meron ng problema sa paglabad sa mga regulasyon na yan. Pero hindi ibig sabihin na wala yung pera na yan. Intact ang pera. May liquidation. So, paano nyo masabi ang pera na yan napunta kay BP Inday Sara? So, dyan pa lang wala na. Supalpal na kayo. Ngayon, mag-cross-examination bukas. So, malalaman natin kung ano ang atake na gagawin ni Michael Pua at ang defense team ni BP Inday Sara. So, maganda ang nangyari. Walang naprubahan ang prosecution, ang mga malita syndicate na may kasalanan si BP Inday Sara. Mahihirapan talaga sila. So, ganitong lakad ng mga kahit anong galing pa ng abogado nun, hindi naman magaling yan si Kapunan. Ano bang mga sterling na performance na ginawa niyan? Wala naman. Kaya kahit anong gagawin mo, kung wala talaga kayong matinong ebidensya, walang mangyayari. So ito, naprubahan na ngayon. So ngayon, di-deal with the mga pagkukulang diyan sa pagganap ng pag-fulfill ng mga rules and regulation ng COA. But these are not impeachable offenses. Hindi yan impeachable offenses ng mga yan. Ang impeachable offenses, yung plunder, yung pagnanakaw. Walang nakikita. So ngayon pa lang alam na natin kung saan papunta itong charge na to diyan sa confidential fund ni BP Inday Sara na gusto nilang i-connect sa ill-gotten wealth at salin ni BP Inday Sara. So bukas, makinig tayo ulit at bigyan natin ng komento kung anong mangyari sa cross-examination ni Michael Pua tulad ng ginawa natin ngayon. So sasabihin natin positive para sa kampo ni BP Inday Sara ang pangyayaring ngayon, walang napatunayan at all things are going great para kay BP Inday Sara. Positively, okay lang ang resulta. So hanggang dito na lang tayo para sa episode na to at babalik tayo ulit bukas at we will make our analysis and comments, political comments with regards to the result of the trial bukas ng the same hour, 10:30 up to 2:30 ng hapon. So maraming salamat sa pagdalo ninyo dito sa Justin Talk News page. Pero bago kayo umalis dito, paki-like naman, paki-pindot yung like. Paki-share this video at paki-subscribe naman kahit pa isa-isa lang. So maraming salamat sa pagdalo ninyo at magandang hapon sa inyong lahat. God bless at ingat-ingat lang. Salamat po.